May nangyari ba, Mir? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Andito ako para disiplinahin ka para sa pinsan kong babae. Inutil ka. Tagabenta ng isda. Masamang tiyahin, hindi kita papayagang saktan si Papa. Xiao Yun. Mama, ako lang ang palihim na lumabas para maglaro. Huwag mo sanang sisihin si Papa. Makinig ka kay Mama. Bumalik ka muna sa kotse. May kailangang pag-usapan kami ni Papa. Bye, Kisheng. Sobrang pinababa mo ang tingin ko sa'yo. Mag-divorce na tayo. Divorce? May nangyari ba? Churan, hindi ba maayos naman tayo dati? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Naging lasinggero ka na lang. Paano ako makakatiwala na kayang alagaan ni Xiao Yun? Direktora, alam ko pong abala ka sa trabaho. Kaya si Xiao Yun, lagi siyang kasama ko. Pero masaya naman siya sa buhay niya. Anong silbi ng saya? Gusto mo bang maging katulad mo si Xiao Yun, habang buhay magtinda ng isda? Basta gusto ni Xiao Yun, maibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niya habang buhay. Walang pagkukulang sa buhay. Ang pinsan ko, para lang kay Xiao Yun. Para makapasok sa Imperial Royal Academy. 1 linggo ng walang tulog. Ikaw na lasinggero, puro kalokohan ang pinagsasasabi mo rito. Imperial Royal Academy, yung school sa ilalim ng Heiyao Group, di ba? Ako na ang bahala sa bagay na yan. Ikaw? Heiyao Group, yan ang number 1 na investment company sa buong mundo. Ikaw na nagtitinda lang ng isda. Alam mo ba kahit saan ang entrance ng Heiyao Group? Hindi ko inakalang magiging sinungaling ka na ngayon. Bukas ng alas 9 ng umaga sa Civil Registry, magkita tayo. Biglang-bigla naman. Probinsyano. Anong ginagawa mo? Ang mga bae, habang buhay lang kasama ang mga patay na isda. Kung hindi dahil sa akin, nakilala ng pinsan ko ang general manager ng Heiyao Group. Akala mo ba makukuha mo yung slot sa school? Ang general manager ng Heiyao Group, hindi naman nagulat sa akin. Li Feng, pumunta ka agad dito ngayon na. Boss. Narinig ko na hindi mo ako pinaalam, pero pinasok mo si Xiao Yun sa Imperial Royal Academy. Hindi ko raw po kinaya. Ikaw ang may sabi. Ang mahalaga ay masaya ang bata habang lumalaki. Ang tungkol sa school, si Young Master ang may desisyon. Mukhang may ibang gumugulo sa likod nitong usapin. Boss, bakit hindi mo nalang sabihin kay ma'am na ikaw ang boss ng Heian Group? Hindi pa nalilinaw ang dahilan ng pagkamatay ng kuya ko. Hindi ko pa pwedeng ilantad ang pagkakakilanlan ko. Ayoko ring mailagay sa panganib silang mag-ina. Balak mo bang ituloy ang divorce na to? Shuran, ito ang admission slot para sa Imperial Royal Academy. Ha? Pero sana si Xiao Yun pa rin ang magdesisyon dyan. Bei Kisheng, inutil. Iwalayan mo na ang kapatid ko, pero kinukulit mo pa rin siya. Mayor, sabi lang ni Kisheng kanina na nakuha raw niya ang slot sa Imperial Royal Academy. Kapanipaniwala pa ba siya? Nagbebenta lang siya ng isda. Imposibleng makuha niya. Yan sa pinakasikat na exclusive school. Admission slot pa kamo. Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang pansinin. Personal na kilala ni Xu Xiao ang general manager ng Heiyao Group. So yung slot, madali lang yan para sa kanya. Shuran, sumakay ka na sa kotse. May inuman tayong pupuntahan ngayon. Ipapakilala kita sa general manager ng Heiyao Group. Shuran, huwag kang paluloko sa kanya. Tama na, Bai Kisheng. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. May mukha ka pang manghusga ng iba. Ang admission slot sa Imperial Royal Academy. Ako mismo ang kukuha noon para kay Xiao Yun. Xu Xiao, sigurado bang pumayag talaga ang general manager ng Heiyao Group tumulong? Xu Xiao, sigurado bang pumayag talaga ang general manager ng Heiyao Group tumulong? Ang Shu family namin ay may impluensya sa Amerika at Europa. Kayang-kaya ka ba ng babaeng ex mo? Xu Xiao, kung talaga gusto mo yung silin general manager. Sino ba si Yun Churan? Lin General Manager, sobra pong salamat. Pumayag kang tulungan akong makuha ang admission slot sa Royal Academy.
Hindi pa ako pumapayag, umupo ka muna at mag-usap tayo. Alam mo ba, bawat taon, 3 lang ang slot ng Earth Royal Academy dito sa syudad. Hindi lang ikaw ang gustong kumuha niyan. Lin General Manager. Basta pumayag kang tulungan akong makapasok ang anak ko. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Depende yan sa sincerity mo. Yan ang pamilya ko. Hindi ko inasahan, ang galing mag-alaga ng original owner neto. Swerte naman ng tanga nilang hayop. Ayos ang gupit mo. Eto, bayad mo, tip na yan. Salamat, boss. Boss, teka. Tung baka na to, sobrang astig. Pwede kayang matikman din ng mga tropa? Isa lang naman to sa mga nilespag ng maruming pulubi. Anong nakakabuti roon? Yang babaeng yan, mukha lang inosente at mahinhin. Pero sa totoo ay malandi at mababa ang uri. Oy. Matagal ko nang gustong tikman yang ice queen na yan. Ngayon, hindi na ako magpapapigil. Halika na, gusto kitang lasapin bilang hari. Wala siyang alam kundi manggulo. Putang ina, mga tao. Pumasok kayong lahat. Patayin nyo yan. Lakas ng loob mong galawin ang asawa ko. Hinahanap mo talagang mamatay. Hahaha, kung gusto kong galawin ang asawa mo, kakayanin ng isang nagtitinda ng isda gaya mo? Asawa mo ba ang Shoe Group? Shoe Group? Ang Sugroup ba, sobrang yabang niyo ba talaga? Kahit sino pa dumating ngayon, kahit ang hari, hindi ka na maliligtas. Anong gagawin mo? Hindi mo ako pwedeng galawin. Tigil. Anong ginagawa mo? Churan, ang mga to, pinipilit kang painumin. May masama silang balak sa'yo. HM. Lin Churan, sinasabi ko sa'yo. Tapos ka na, galit sa'yo si Lin General Manager. Maniwala ka bang babagsak ang Yuan Group nyo sa skandal? Ano? Lin General Manager, sinaktan ka lang ng inutil mong ex-husband. Kailangan mong ipaliwanag ang nangyaring to. Walang aalis dito hanggang hindi ko nakukuha ang gusto ko, mga tao. Lin General Manager, sobra akong humihingi ng paumanhin. Ako na ang bahala sa lahat ng damages ngayon. Damages? Kailangan pa ba yan sa akin? Paluhurin mo muna ang inutil na yan. Mag-sorry ka muna, magmakaawa ka. Saka ko pag-iisipang palayain yung buhay mo. Manikluhod at humingi ng tawad. Hayop ka. Mas mahalaga sa'yo ang bitay, kaysa sa kinabukasan ni Xiaoyun. Churan, niloloko ka lang ng mga yan. Huwag kang maniwala sa kanila. Sige. Hindi na kailangan ng paluhod, ako na lang. Ang ginawa ni Bai Qisheng kanina, walang kinalaman sa aming pamilya yon. Umaasa kaming pagbigyan nyo kami. Ang sexy mo sobra. Kukunin kita anuman mangyari. Dahil tapat si Miss Churan. General Manager Ling, baka pwedeng palampasin na lang muna. HMM, sige na nga. Pero ngayon lang to ha. Salamat, General Manager Ming. Pero yang inutil na nagtitinda ng isda, hindi makakaalis ng buhay ngayon. Hindi naman ako alis. Ngayon, tuturuan ko kayong lahat na mahilig manghamak ng tao. Ng leksyon. Jisheng. Wala ka na talagang hiya. Hiwalay na tayo. Wala ka ng kinalaman sa buhay ko. Hulihin niyo siya. Ngayong gabi, paluhurin ko siya at tawagin akong boss. Isang grupo ng mga payaso. Sige, pagbigyan ko na kayong magpakasaya ngayon. Master, huwag kang mag-alala. Ako mismong mag-aayos ng admission slot para sa'yo. Bai Qisheng, hintayin mong bugbugin kita sa warehouse. Asawa mo, akin na. Hindi naman talaga ako si Lin Zong.
Pero dahil sa koneksyon ng boss ko sa Heyaw Group, madali lang kitang pabagsakin, parang langgam lang yan. Ha 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 ha. Mga taong puro yabang, puro pangmamata. Alam nyo ba, ako talaga ang boss ng Heyaw Group. Ha 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 ha, nakita nyo na? Itong walang kwenta, nagsasalita na ng kung ano-ano. Ha 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 ha, grabe ang astig ng kuya. Takutin mo pa siya. Mukhang mapapaihin na tong bata sa takot. Kung hindi kita mapabilang sa may naipupog, hindi mo talaga nilinis. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang lumaban. HMM. Sino ka? Ang baho mo. Anong ginagawa mo dito? Araw-araw kang nagpapanggap na ako. Ni hindi mo nga alam kung sino talaga ako. Nagpapanggap ka ba na ako? Tama namang sinabing ikaw si Lin Zong. Ako si Lin Feng. HMM, ikaw si Lin Zong? E di ako ang boss ng Heyaw, ha ha ha. Ang lakas mo mang insulto sa boss. Kung gusto mo talagang mamatay, lumapit ka. Ay tali nyo siya, dalhin sa kama. Pakita ko sa inyo paano siya maging sunod Sonyerin sa akin. Sige na, gawin nyo na. Ya. Bye Kisheng, nagkampihan ka pa sa babaeng yan para gamitin ako. Pag nalaman ng boss ko to, kayong lahat, delikado. Alam ko na. Sino tong babeng maangas? Nagwala pa dito sa teritoryo ng Wanlong Society. Boss, tulungan mo akong wasakin ang babaeng to. Ipaghiganti mo ako. Lin Zong, dapat lang akong parusahan. Yung mga tauhan ko, walang galang. Pagbalik, ayusin ko sila. Boss, paano mangyayari yun? Paano niya naging boss ng Heyaw Group si Lin Zong? Ang tanga mo, si Lin Zong hindi lang boss ng Heyaw Group. Siya rin ang pinuno ng Wanlong Society natin. Sino ba ang nagtatanggol sa buhay ng mga kapatid natin dito sa Wanlong Society? Patay. Kung hindi boss si Wang, ako na lang ang aso. Ang bobo ko talaga. Isipin mo na lang ako parang utot. Pakawalan mo na ako. Umalis ka. Pasensya na kung late ako. Pinuno, patawad po. Nasaan yung Sixulay? Nabalitaan kong nakipagkita siya sa madam para pag-usapan ng enrollment. Mukhang may peligro. Tara, Opo. Pinuno, siya ba talaga? Boss. Ang tanga mo, sa ginawa mong gulo. Sama-sama na lang tayo sa kapahamakan, no? Ngayon, ipapamukha ko sa'yo para magising ka. Yuan Churan, pag nailagay ko na ang camera, at nakuha ko ang pictures mo, tingnan ko kung paano ka magpakababa sa harap ko. Kung hindi, ang enrollment mo sa Royal Empire Academy. Nakuha ko na. Shu Sheng. Bakit pati bata dinala mo? Sabi ni Daddy, lalaki na daw ako. Poprotektahan ko si Mami. Xiao Yuan, pumasok ka muna sa loob. Ako na ang bahala kay mommy mo. Ikaw, batang walang kwenta. Nakakairita ka parang tatay mong walang silbi. Pumasok ka na. Bata pa, hindi pa alam. Pakawalan mo siya. Shu Xiao, lumabas ka. Lumabas ka, Shu Xiao, bilisan mo, palabasin mo ako, Su Yen. Nagbayad ako ng 5 milyon para sa'yo. Para gawin kang pambahay na babae. Ayaw mo? Wag mo kong sisihin kung nagawan kitang madaya at ibenta ang anak mo. Ang anak ko, may sakit sa puso. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa madilim na kwarto. Pakawalan mo siya. Mas mabuti pang sumunod ka na lang, pagkatapos kong lumigaya sa'yo. Saka ko pa pag-iisipang ilabas si Xiaosan. Kung hindi, paghandaan mo na lang ilibing siya. Xiao Yun, gusto kong hanapin si Daddy. Tingnan ko nga, mas mahalaga ba ang reputasyon mo o ang buhay ng anak mo? Ha 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 ha. Ha ha ha. tara, ayos lang yan. Bilisan nyo, iligtas si Xiao Yu. Putanjay na, ikaw na naman tong inutil. Mamatay ka na, gago. Xiao Yu. Papa. Xiao Yu, Juyu. Bilisan. Ibalik mo lahat ng mga sira-ulong aso sa Mian Bay, tawagin mo sila.
Nahanap na ang lokasyon ng eskolar. Nahanap na, pero... Naglagay siya ng CCTV sa opisina. Sinabi niyang pumunta ka mag-isa sa kagubatan sa kanlurang lungsod, kung hindi. Sa totoo lang, Kung hindi, ipapakalat niya sa lahat. na si Lin ang boss ay isang pinaglalaruang tanga. Boss, huwag kayong magalit. Dadalin ko na ang mga tao para durugin ang Shu family. Hindi. Gusto kong ako mismo. Makinig kayong lahat, put angina. Ngayong araw, sisiguraduhin kong si Bai Qisheng na inutil, walang makakabalik. Oo, oo, oo. Ibigay mo sa akin ang video. Pwede pa kitang bigyan ng pag-asa makaalis. Ha ha ha, hindi mo alam no? Ang mga kakosa ko galing lahat sa Mian Bay, puro matapang. Ngayong gabi, papatayin kita mismo. Ibebenta lahat ng organs mo parang pyesa. Balang araw, dudurugin ko kayong mga pumatay ng tao. Huwag kang gumalaw. Nakita mo yan? Isang pindot lang. Laglag na asawa mo, buong mundo malalaman ang kabastusan niya. Sige, sabihin mo, anong gusto mo talaga? Ano bang gusto ko? Ngayong gabi, hindi lang kidney mo kukunin ko. Papaluhurin ko pa si Ren Churan sa ilalim ng hita ko. Maniwala ka, tatapusin ko buhay mo sa 3 segundo. Ha ha ha, malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa. Pero yung parte ng pagkatao mo, kapareho mo pa ring inutil na kuya mo. Kuya ko, ikaw ang pumatay. Kuya ang pumatay, ikaw. Tama, ako ang pumatay. Ano bang pinagkaiba? Pumatay ng isang aso o pumatay ng iba pa, masakit ba? Kuya mo, walang galit o away sa'yo. Bakit mo siya pinatay? Kuya mo, may diferensya sa utak. Gusto niyang magnegosyo sa Mian Bay. Ngayon, wala nang natirang pyesa na mabenta. Ha ha ha, baka hindi mo pa alam. Bago mamatay si kuya, lumuhad siya sa harap mo, nakiusap. Ipapasa sa iyo yung rotten fish stall. Ha ha ha, ang lalim ng samahan ng mahihirap, no? Sige, Tera. Obsidian na pamamaraan ng espada. Ikaw ba ang boss ng Obsidian? Ngayon mo lang naintindihan? Noon pa dapat. Boss, lahat ng ito utos ni Chenting. Patawarin mo ako, boss. Chenting. Ikaw ang ate ng asawa ko. Para masolo niya ang Qian Sheng Group, siya mismo ang nag-set up para ipadala si kuya sa Mian Bay. Inutusan lang din ako. Boss, patawarin mo na ako. Ang lahat ng pumatay sa kuya ko, walang patawad. Boss, may masama. Si Lee ate, binigkis ang asawa at anak, dinala sa Mian Bay. Gusto niyang kausapin ka. Chenting, ano ba ang balak mo? Yung tungkol sa kuya mo, alam mo na lahat, di ba? Ikaw ang pumatay kay kuya ko, sinaktan ng pamilya ko, hindi ako papayag na hindi ka magbayad. Alam ko pa, may natirang shares ng Qian Sheng Group sa iyo. Kung hindi lang napaaga magkalat si Shulei na inutil, dami kong paraan para makuha yon. Dahil sa pera, ilang tao ang nasagasaan mo? Ang nanalo ang hari, ang talunan, leleyan, hindi mo pa bagets. Gusto mong mabuhay ang asawa at anak mo. Dalhin mo agad ang kontrata sa Mian Bay. Mag-ingat, boss. Huwag kang gumalaw. Sa personal man o opisina, hindi ko papalampasin ang Mian Bay na pugad ng droga. Di ko akalain, ang bulok mong tindero ng isda, matapang ka pala. Tigilan mo yung satsat, asa ng ate mo, si Chenting. Dahil nandito ka na, hayaan mong makita ang tunay na makasalaan ng lungsod. Chen Qiao, kamay mo ang humipo sa akin. Tandaan mo, malanding babae. Buong compound sa'yo na. Maniwala ka, pwede ko na lang kitang tirahin dito mismo. Hoy ate, Nasaan na ang mga tao na kasama mo? dadalin ko na sila, papasok na kami sa compound. Put angina. Tingnan nyo nga ang mga mukha niyong parang bangkay. Nasaan ang sigaw ng tagumpay? Kung gusto nyo magtagumpay, una, bumaligtad sa snow, magpakabaliw. Pakita, maging snow dragon talaga. Ayos lang, basta ibigay mo ng maayos ang kontrata. Sigurado, bibigyan kita ng pwesto bilang supervisor. Mas mahal pa yan kahit sa shares ng Qian Sheng Group.
Niloko lang kayo ng mga paasa niyang kwento, kaya kayo napako rito. Mas gusto pa nilang maniwala na may tinapay mula sa langit. Wala na akong magawa. Dalhin ang babaeng ito sa interrogation cell. Kung wala kang mahiram na 500,000 sa loob ng 2 linggo, kalimutan mo nang makita ang asawa at anak mo. Isama mo na siya. Hayop na pamamaraan. Pampaganya lang to. May mas malupit pa akong palabas, isama na. Shenting, dudurugin ko tong pugad ng droga mo. Ipapamukha ko sa'yo, magsorry ka sa harap ng puntod ni kuya. Bye, Kisheng. Gamit mo lang nagalawan. Madaling pamatay sa Mianbay. Mga lason tulad mo, daan na ang natauhan ko. Galing mo magpadrama sa sarili mong nanay ha? Ngayong gabi, makikita mo ang tunay na. Estudyante ng kolehiyo. Walang kwenta. Nasa Mianbay ka na ng 2 linggo. Wala ka pang natapos na scam. Sa tingin ko, addict ka na sa pagiging Snow Dragon. Kuya, mali ako. Ngayon, gagawin ko talaga ang mission. Please, 3 beses na akong pinahirapan. Ngayong araw, sakto may mga pipitsugi na papasok. Ipakita mo sa kanila ang di marunong sumunod na estudyante. Anong laro ngayon? Electrocuted Water Dragon. Ayoko. Mumunting bulaklak sa daliri. Ayoko. Sige, eroplano na lang tayo. Ayoko. Bigyan ng maliit na pulang puso. Patayin mo na ako. Eroplano, paliparin mo. Patayin mo na ako. Alam kong gusto mong pakita ng lakas. Hindi mo na kailangang ipagpatuloy. Basta ibigay mo na ang kontrata. Kung hindi, lahat ng parusa na to. Ipaparanas ko sa asawa mo isa-isa. Nasa akin na ang kontrata na gusto mo. Bye Kisheng, nilalaro mo ako. Asawa't anak ko, nasaan? Kahit isang pilik mata nila masaktan, hindi kita patatawarin. Grabe, ang lalaki mo. Kung gusto mo, dito ka na lang sa Mianbay. Sigurado, hindi ka mauubusan ng yaman at karangyan. Sa dumi mo, ni hindi ko nagagastusan ang tingin. Hindi tatanggap ng alok, kainin mo ang parusa. Shishaw, bilis tumakbo, pinapaasa ka lang yan. Boss, si Oyon, iligtas kita, pangako. Iligtas. Alam mo ba kung anong lugar ta? Kisheng, huwag kang maging tanga. Si kuya nga, niloko at pinatay dito. Ibigay mo na lang ang kontrata. Kung hindi, tulad ng kuya mo, paghihiwalay-hiwalayan ng katawan mo. Ano ka ba? Hindi mo alam? Si Bai Kicheng, diretso tinapon mula 2nd floor. Isang bagsak, pasda. Papa, pagiling na. Tigil. Yan ang malakit mabilis na eroplano. Ayos. Finally, ang Fangsheng Group akin na. Ayon sa usapan, palayain mo agad ang tao, hahaha. Kontrata, nasa kamay ko. Akala mo ba pababalay kan kita buhay mula rito? Papalikerin kita, 3 buwan kang magiging snowman. Kukunin ko lahat ng kidney at cornea mo. Parang hinahanap mo lang kamatayan. Malaki ang posibilidad. Pagkatapos ko magsawa, ibebenta ko kayong 2 sa dark web. Mga hayop, grupo ng mga aso. Ngayong araw, kamatayan nyo. Puta, sinira mo ang plano ko. Tao. Lalaki, diretso sundutin, patayin. Babae, habarin lahat, ihagis sa kama. Ikaw talagang walang ya, braso ko. Sinabi ko na, ang braso mong yan, akin na yan. Simula ngayon, huwag mong gagalawin si boss. Kung hindi, babarilin kita agad. Boss, kampante ako na masasalba ko si boss bago siya makaputok. Gaano ka kampante? Kung 70% lang, hindi pwede. Hindi ko pipilitin si boss na mag-aksaya ng buhay. Yung dati mong kausap, bakit hindi pa dumadating? Relax lang, boss. Darating siya, sigurado ako. Hindi siya maglalakas loob si Bai Kisheng. Akala mo ang galing mo? Ngayon, pumili ka kung sino sa inyo ng asawa mo ang pipiliin.
Kisheng, dati, ako ang may kasalanan. Huwag kang gagawa ng kalokohan, please lang. Tumahimik ka na, binibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi, maghanda ka ng buhatin ng bangkay ng asawa mo. Gusto ko talagang makita kung paano nagpupumiglas ang mga tulad mong dukha. Gusto mong makipagsabayan? Sinong may lakas ng loob magulo dito sa compound ko? Datok, boss. Pinagsabihan lang namin ang baguhan na walang modo. Hindi namin inakalang magugulo kayo. Ayokong tanggapin ang bulok na sigarilyo na yan. Kasalanan ko po. Ito po, bayad sa pamamalakad ngayong buwan. Sana mapasaya ka. Yang barya na yan, hindi ko kailangan. Sasabihin ko na ang totoo. Mamaya, may parating na si Lin, boss dito sa compound. Nakita nyo na ba siya? Hindi alam kung ano itsura ng big boss na yun. Mas maganda kung matulungan namin kayong mag-asikaso. Sino ka para? Mag-asikaso kay Lin, boss? Ako nga, isang beses lang na-contact si Lin, boss. Oo. Danto. Ako si Lin Feng. Ikaw, walang yakang babae ka. Sobrang talino mo ha. Alam mo pa ang apelyido ng big boss si Lin. Sige, magkunwari ka na lang. Zulay Task Force. Datok Danto. Nagpupugay kay Lin, boss. Datok, boss. Nagkamali ka yata, boss. Yung babae na yan, niloko lang namin galing Wagwo, Zuniyu. Yung boses ni Lin, boss, imposible kong malimutan yun. Binabantayan mo ang lugar na to. Oo, boss. Kung gusto mo po, pwede kong ialay ang compound na to sa'yo, boss. Ano yan? May karapatan ka magsalita? Baka kalat ng mga gamit, huwag mo nang ipakita dito. Ipaaresto ang magkapatid na Chen, hintayin ang utos. Bye Kisheng, ang yabang mo ha? Kinakamkam mo ang kapangyarihan ng iba. Anong koneksyon mo dito? Danto, ba't di ka pa pumunta sa bahay ko? Hindi ka naman sumusunod sa utos ng boss. Lin, boss, sino po sila? Ako si Bai Qisheng, nag-uutos. Danto, sa dami ng benepisyong binigay namin sa iyo nitong mga taon. Hindi ko inakala na dahil lang sa isang tindero ng isda, magtataksil ka sa akin. Ikaw, walang yakang babae ka, hindi mo alam kung sino ang pinakakalaban mo. Ayokong magbayad ng mga kalokohan mo. Umpisahan na. Ay, sunggaban. Ay. Sino ba talaga si Bai Qisheng? Nagpupugay kay Black Obsidian. Black Obsidian, ikaw ang Wusheng na boss. Boss ng Saint King, si Black Obsidian. Ngayon mo lang nalaman. Boss, patawad. Yung kuya mo, siya lagi ang nag-uutos sa akin. Terra. Hindi inakala na nakatakas si ate. Hanapin ulit siya. Ang kampo sa Northern Myanmar ang sumira sa maraming Huaguo, kababayan ko. Boss, patawarin po. Kasalanan ko na hindi ko na-manage ng maayos. Danto handang tumanggap ng parusa. At least marunong kang sumunod. Lahat ng Huaguo sa compound, ihatid ng maayos pauwi. Naintindihan mo ba? Oo, boss. Mga katulad naming salbaheng. Nagpapahamak ng kababayan, hindi na rin karapat-dapat tawagin Huaguo. Shisheng. Pasensya ka na. Dati, ako ang nagkamali sa'yo. Okay lang. Para sa'yo at kay Xiao yun, handa akong gawin ang lahat. Payag ka bang magsimula ulit tayo bilang mag-asawa? Ang galing mo, Bai Qisheng. Saan mo dinala si Churan nitong mga huling araw, ha? Niloko mo na naman siya, ma. Si Qisheng pala talaga ang na-misunderstand ko noon. Tumahimik ka. Kaya naman nangyari to, kasi tumakas kayo ng patago ng batang yan. Hindi ko na makontak si Mr. Shu. Siyempre hindi mo na siya makontak. Habang buhay, walang ksu na mangugulo pa kay Churan. HM. Alam ko na yan. Ikaw, hindi ka talaga tumitigil. Parang palakang ayaw mamatay. Kahit wala si Mr. Shu. Hinding-hindi bababa si Yun Churan para lang sa katulad mong walang kwentang tao. Ma, ano na naman ibig mong sabihin dyan? Bakas, pagpunta mo sa birthday party ni Lolo, malalaman mo din. Sige, isasama ko si Qisheng. Birthday party ng patriarch namin yun. Hindi basta-basta pwede papuntahin ng kung sino-sino lang. Bakas, ang darating puro mayaman at makapangyarihang tao. Anong silbi ng mga simpleng negosyanteng wet market dyan? Bakas, huwag kang mahiya tapos pupunta kang walang dala. Ayoko mapahiya sa harap ng lahat. Uy, ate, ba't hindi ka pa pumapasok?
Baka naman wala kang dala ng regalo, no? Anong sinabi mo? Magpipinsan tayo, di ba? Sinasabi mo ba, itong mukhang probinsyana na to? Siya pala ang panganay na anak ng pamilya yon? And Sue, hindi mo yata alam. Lahat ng yaman ni ate ko, inubos lang ng inutil niyang ex-husband. Ngayon nga, baka ni pangregalo. Wala na siyang pera. Ises, ganito na lang. Samahan mo ako ngayong gabi. Pag nalamangan mo ako, baka makaisip pa ako ibigay sa'yo yung pinakamurang regalo sa iyong family. Oh, paano? Sino nagsabing walang dala ng regalo si Churan? Uy, laglagan na agad. Andyan na naman ang tinatawag niyong useless. Yan na ba si Kisheng? Iyong ex-husband ni Atko. Tingnan mo nga kung saan ito, akala mo kung sino eh. Ikaw, may mga ganap pa, samantalang wala ka naman talagang lugar dito, amuyong ka lang. 8. Seryoso ba? Isasama mo talaga to sa loob. Kung ganyan, mapupulaan na naman ang pamilya yun. Shisheng, bakit ka nandito? Relax lang, kaya ko to. Tara, pasok tayo. Sinong nagpasok ng malas na yan dito? Ma, ako ang nagyaya kay Shisheng na samahan ako. Hindi ba hiwalay na kayo? Ang kapal pa rin ng mukha ng inutil na to. Pati pagkain, nakikikain pa rin. Hindi po ganon. Nandito siya para batiin si Lolo sa birthday. Siya raw. Anong panama niya? Dadalhin ba niya yung bulok na isda ng kuya niya? Ang regalo ko ngayon, kahit pagsamahin nyo pa lahat ng dala dito, wala pa ring tatalo kahit isa kasampu ng dala ko. Puwer, by Shisheng, by Shisheng. Hindi ka talaga nagbabago. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Dati hindi ko napansin. Mayabang ka pala at puro salita lang. Malalaman natin kung totoo nga yan. Hoy, saan ka upo? Bagay ba sa isang pulubi umupo dyan? Wala namang pangalan sa mga upuan na to eh. Bakit, bawal ba umupo dito? Puwer, ang akala mo ba Barrio Fiesta to? Bakit ka ba nagkakalat dito? Makinig ka ha. Ang makakaupo dito, dapat ang yaman, mahigit 10 bilyon. Itong mesa na to ang pinakamura dito. Ang upo, dapat kahit paano 5 bilyon ang net worth. Mr. Su, nandito ka na pala. Mr. Su, diretsuhan na, pasok ka. Itong upuan sa unahan, para sa'yo talaga yan. Umalis ka na, dali. Isang taon mo na nga lang nakita, tapos magpapahiya ka pa dito. Sandali, tanong ko lang, magkano ba worth niyang si Emersu? Baka mamaya mahimatay ka sa narinig mo. Si Mr. Su, mahigit 30 bilyon na ang yaman. Ikaw, siguro ngayon ka lang nakarinig ng ganong kalaking halaga, no? Basta't may 30 bilyon na yaman, may pwesto ka na dito. E paano kung ang yaman mo, 1 trilyon, saan ka naman upo niyan? E paano kung 1 trilyong halaga ang yaman, ano na ang dapat niyang gawin? 1 trilyon? Ha ha ha, alam mo ba ilan ang zero ng 1 trilyon? Ni paunang bayad, di ka magkakaroon ng ganyang pera. Sige na, kung mayroong ganyang kay Auman, maupo ka sa ulo ko. Ikaw, walang utang na loob. Kung sa bahay ka lang nagpapaka-eskandalo, pwede na sana yan. Ngayon pa, sa ganito kalaking okasyon, may gana kang magsama ng tanga dito. Gusto mo talagang mapahiya ang pamilya yon sa buong syudad. Ano? Pa, Mga kagalang-galang, tingin ko alam nyo na, hiwalay na ang bunsong anak ko. Ngayon, pipiliin ko siya ng bagong mapapangasawa. Ang sino mang may pinakamalaking regalo, siya ang panalo. pa, anong kaibahan yan sabihin ibento mo na ako? Lin Zongshan, hindi bagay kay Churan na, tratuhin mo siyang parang gamit, hindi ka karapat-dapat bilang ama kung ganyan ka. Tumahimik ka. Pamilya yon ang pinag-uusapan dito. Hindi kasali ang walang. Kwentang taong gaya mo rito. Ang panganay sa pamilya yon ang tinuturing na pinakamagandang dalaga sa syudad na to. Sino bang walang gustong magkaroon ng babaeng katulad niya? Ayos yung bentahan na yan. Kahit nabilhin ko lang siya para matulog kasama ko, panalo na ako. Haha. Mag-aalok ako ng vase na gawa sa kunyaw porcelain na may dragon print. Halaga, 10 milyon. Mag-aalok ako ng painting ni Shi by Shi. Halaga, 50 milyon. Mag-aalok ako ng jade na emerald guanyan galing Old Mine. Halaga, 2 bilyon. Talaga namang ibang klase si Mr. So, isang bigay, 2 bilyon na agad. And Sue, di ba ang Emerald Guanyin sabi mo, para sa akin yon pang regalo? Anong nagmamadali ka dyan? Si Lichuran naman, wasak na ang reputasyon niyan. Biliin kita, gawin kitang katulong. Ikaw pa rin ang misis, so, walang ibang makikialam. Si Mr. So talaga, para kang tumama sa swerte, parang agila sa ibang kalapati, yung ibang pulubi dyan. Hindi nga makalabas ng 20 milyon, puro yabang lang. Ganito klaseng tatanga-tangang tao, wala akong interes dyan. Ikaw, inutil.
Sabi mo mahal mo si Churan, pero ni isang matinong bagay, di mo maibigay. Laging kahihiyan lang dala mo dito. Mag-aalok ako ng S-Class office building ng Black Obsidian Group, halaga 50 bilyon. Paanong naging totoo yan? Kahit anong property ng Leo Group, press yung abot ulap na, S-Class pa, lalo na yung commercial value lalampas pa sa 50 bilyon. Hindi yan pwede. Bye Kisheng, akala mo ba lahat ng nasa lugar na to tanga? Hindi naman talaga naibenta ang building na ito. Simula't simula pa lang, akin ito kaya walang naibenta. Pati pagyabang, hindi mo kayang gawin ng maayos. Talagang walang kwenta ka, hanggang dulo. Mga kapatid, itong hayop na to, wala kaming kinalaman dito sa pamilya yon. Walang kwenta ka. Bilis, lumuhad ka at humingi ng tawad sa Blackfire Group. Gusto mong ipaluhod ako para humingi ng tawad sa sarili ko. Ikaw, asawa, tatay. Sinabihan ka na, wag mong dalhin ang walang silbing to. Hindi ka nakinig. Pag may nangyari kay papa mo, kasalanan mong lahat yon. Huwag kang mag-alala, tinawag ko na ang bantog na doktor. Sigurado akong walang mangyayari kay biyanan ko. Sinasabi mo lang yan, walang kwenta. Sino ba nakakaalam ng tunay mong intensyon? Sino ba nakakaalam ng tunay mong motibo? Ma, tigilan mo na ang mga pabigat na salita. Unang gawin natin ay tawagin ang doktor para maligtas si Papa. Walang utang na loob ka. Ngayon pinagtatanggol mo pa ang walang kwenta na yan. Mukhang sinadya mo talaga na mapahamak si Papa mo. Pag-usapan natin buhay ng tao. Hindi magbibiro si Kisheng dito. Sumagot ka pa, wala kang pakinabang dito. Kilalang kilala ko ang chief ng Recycle Hall, si Zhang Tangrua. Ipapatawag ko siya para mag-akupuntura kay Tito yon. Sigurado gagaling agad. Ay nako. Buti na lang nandito si So Gangzi. Kung hindi, kami, ang pamilya yon, masisira ng husto dahil sa taong bay na yan. Wala naman talaga kong kaugnayan sa pamilya yon. Hindi naman pwedeng tumulong ng libre. Ay, madali tayo usap. So Gangzi, kahit anong hiling mo, susundin ng pamilya yon. Kung ganon, pakiluhod itong pulubi at magmakaawa sa akin. Bilisan mo, lumuhad na. Narinig mo ba? Bilisan mo, magmano kay So Gangzi. Papaluhurin mo ako, karapat-dapat ka ba? Ano bang meron si Zhang Tangsu? Ang kilala ko mismo ay ang founder ng Huachun Hall. Pinagyayabang mo pa. Lahat ng tao alam na ang founder ng Huachun Hall, sumusunod lang sa Black Yao Lord. Sa tulad mong walang kwenta, wala kang karapatan. Isa pang salita, buhay ni Yonzu Oli, kahit kayo na mismo mag-rescue. So Gangzi, basta mailigtas mo si Papa ko, kahit ano pa ang ipagawa mo, gagawin ko. Gusto mong palampasin si Kisheng ha? Lahat gusto mo. Dumating na ang Hall Master ng Huachun Hall, pagkatapos maligtas ang tao. Ang asawa mo magiging akin na. Mga kaibigan, ipapakilala ko sa inyo. Ito ang numero 1 sa buong bansa na medic, si Zhang Tangsu. Pag siya ang gagamot, siguradong gagaling agad si Tito yon. Akupuntura, ipagkaloob kay Zhang Tangsu. Pag tinusok ko na ang karayom, sa loob ng 5 segundo, madagising ang pasyente. Hindi ba sabi mo 5 segundo? Ano nang nangyayari kay Zhang Tangsu dito? Kung mismong si Zhang Tangsu hindi makagamot, baka si Tito Lin, wala na talagang pag-asa. Kung mismong si Zhang Tangsu hindi makagamot, baka si Tito Lin, wala na talagang pag-asa. Medical lang yan sa dibdib. Saan galing tong batang makulit? Idilat mo ang mata mo, tingnan mo ng mabuti. Grabe na ang sakit ng pasyente, hindi na kayang mailigtas kahit sino pa. Kung si Juan na medic ang pumunta, Si Master, mga ganong klaseng tao, unpredictable ang galaw. Sa tulad mong walang kwenta, kaya mo ba siyang tawagin? Bye Kisheng, kanina ang yabang mo sa building. Ngayon naman sa kakilala mong Hua, sa tulad mong patay gutom. Nabubuhay ka lang dahil makapal mukha mo. huwag kang mag-alala, si Shenyi pumunta na dito. Sinabihan ko na ang Hall Master. May nagbabalat kayo sa pangalan ng Huachun dito, nagkukunwari, darating na siya. Lumuhad na't magmakaawa, pwede ka pang magpatawad. Kung hindi, kapag nainis ang Huasheng Hall, hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay. Sa tingin ko, dapat mag-alala si Zhang Tangsu dito. Kung may tatawag ko ang master ko dito ngayong araw, luluhod ako sa harap mo, magmamano ako sa'yo. Kung hindi ko siya may tatawag, ang pamilya yun na mismo magluluksang burol na. Ako si Hua Huichun. Ako si Hua Huichun. Bumabati kay Ginoong Bai. Doktor, hindi ka na kailangan magpakumbaba. Unahin nating gamutin, mahalaga ang buhay. Sira ka na ba o tanga? Si Master matanda na. Saan mo nakuha ang ganyang batang payat? Wala pang buhok sa katawan.
Patay gutom ka talaga, pati panediro, hindi mo magawang bayaran ng artista. Bai Qisheng, nilapastangan mo si Juan na medic. Ngayon, paalisin na kita sa pamilya yun. Sa loob ng 10 minuto, ang nakahiga, mamamatay sa sabit. Kayo na ang magdesisyon mag-rescue ba o hindi. Siyempre dapat sagipin. Ma, si Qisheng, hindi basta-basta magdadala ng bata dito. Naniniwala ako sa kanya. Ayoko, hindi ko papayagan na biruin lang si papa ng bata. Pamilya yun, napahiya na tuloy. Kung hindi gumana mula ngayon, aalis na ako sa Haishi. At hindi ko nakakausapin si Churan. Ayos, sinabi mo yan, Chin Chi Xiao. Kung gumana naman at maligtas, dapat payagan niyo akong makipagbalikan kay Churan. Kung hindi gumana, lahat ng ari-arian mo, ibabalik mo sa akin. Ayos ang pamilya yun. Okay na ho. Hindi ko akalaing ganito ka kasamang walang kwenta. Para lang sa pera, kaya mo gawing masama ang kamay mo. Mga tao, ipasok ang mandaraya at ang batang mandaraya sa likod. Ibaw ng buhay. Hoy, anong ginagawa nyo? Ano nangyayari dito? Pa, gising ka na. Kung okay na ang pasyente, alis na muna ako. Sandali, sino nagsabing pwede kang umalis? Nagpanggap kang master namin. Darating na ang master para linisin ang pangalan. Ayos lang, matagal ko na ring di nakita ang alagad ko. Sino may ganitong lakas ng loob? Nagpanggap na founder ng hall namin. Dumating na ang master. Ngayon, tiyak mamamatay kayo. Matandang hall master. Hindi ko inakala na makakapunta ka mismo. Napakapalad namin. Master, siya ang taong to. Di ko alam saan nakuha ang batang gala. Nagpanggap na medic. Nilapastangan ng pangalan mo. Alagad nakalimutan ang mga alituntunin? Walang respeto. Nagpakita ng bastos sa master ko. Gusto mo ng kamatayan? Tanga, gusto mo mamatay? Hindi ko siya magabayan. Master, parusahan mo siya. Matandang hall master, batang payat lang siya. Paano magiging Juan na medic yan? Sa totoo lang, pag lumaban ka pa ng salita sa master namin, huwag mong sisihin si Lolo kung magiging masakit siya sa inyo. Master, alagad na po, dapat parusahan. Pakiusap, patawarin ng batang hayop. Huachun Hall tumutulong sa lahat pero ikaw alagad walang pusong walang bait. Simula ngayon papaalisin na kita sa hall. Alagad na po, dapat parusahan. Alagad na po, dapat parusahan. Wala na akong alagad na walang respeto. Halos masira ang tanda nating pangalan sa kamay mo. Master, di mo man lang binigyan ng abiso sa pagbabalik mo. Bumalik ako ngayon para pasalamatan si Ginong Bai sa kabutihan niya. Wala akong ibang pakay. Ang nangyari ngayong araw, maraming salamat, Huasheni. Ay nako, hindi. Talagang nakakagulat kayong bigyan ng papuri ng ganito. Ang buhay ko ay nailigtas ng sikat na Hua Shenyi. Hindi ko nga alam kung anong swerte ni Bai Qisheng, na sinasabing walang silbi, kung paano siya sinwerteng makilala ang isang taong katulad ni Hua Shenyi. Sa tingin ko, siguradong may ginagamit siyang panlilinlang, gaya ng pandaraya o panloloko. Sa itsura niya, mukhang walang kwenta at kawawa lang. Paano posible na may kakayahan siyang ganito kalaki? Malamang binayaran lang ng Shenyi ang utang na loob niya kay Bai Qisheng sa pagkakataong ito. Ang buong tauhan ng Huichuntang ay pwede mong utusan ayon sa gusto mo. Kung nagagawa mong mapasunod ang pinuno ng isang institusyon, grabe ang respeto mo sa mataas na tao. Ginoo, hindi kaya ikaw ay... Simula ngayon, siguro hindi na natin makikita ang isang taong kasing laki ng Hua Shenyi. Ma, kahit papaano, si Papa ay nailigtas ni Qisheng. Ang mga sinasabi ninyo, sobra namang walang puso. May hiningi ba akong pabor sa kanya para iligtas ako? Ikaw naman. Pinag-aral mo lang ng walang utang na loob. Sa tingin ko, hinihintay mo lang na mamatay ako para makuha mo ang mana ko at gamiting pangtustos sa walang silbi mong alaga. Grabe, sobra ka na. Jia Genren, paano mo nagagawa to? Hayaan mong papasukin ng tauhan ko at turuan siya ng leksyon. Hindi na kailangan. Hindi pa pwede ihayag ang tunay kong pagkatao. Sir, magsalita ka na. Nalaman ng tauhan ng pinuno na si Chen Ting ay bumalik na sa bansa at bibilhin nga ang Kaisheng Group. Ngayon pipirma ng kontrata. May lakas pa kang bumalik sa bansa. Halika, punta tayo sa police station. Lin Xiao, ang dami-dami kong naghintay sa'yo. Grabe ang pagkamis ko, kung hindi lang si Bai Qisheng na pumalpak ang plano ko. Matagal na akong nandito para samahan ka. Ang landi mo, sobrang sabik ka na siguro. Ngayong gabi, talagang saysabay kan kita, hahaha.
Lin Xiao, mas magaling ka kaysa doon sa patay ng pulis. Yung mga lalaki ng Bai family, parang hindi magaling. Teka, ipapakita ko nga sa inyo, kung ang Bai family talaga ay ganon. Uy, hindi ba yan yung walang silbi kong bayaw? Min Bei, nakatakas ka pa. Ngayon ikaw pa ang pumunta dito. Ito ba yung kapatid kong nagtitinda ng mga panes ng isda? Narinig ko, pinaalis ka ng Bai family. Haha, hindi mo nga alam kung paano makikikain. Talagang basura ka. Si Chenting, ginagawa ito sa harap ng kuya ko. Hindi mo ba natatakot sa karma? Ikaw nga, hindi mo nga kayang linisin ang sariling puwet mo. May mukha ka pang makialam sa akin. Huwag mong isipin na dahil namatay ang kawawa. Kahit hindi siya namatay, kahit sino, papatulan ko ang asawa niya. Kaya wala nang halaga ang mga lalaki sa Bai family. Talagang walang silbi ang mga lalaki ng Bai family. Aray, Bai Zixiao. Siya ang apprentice ni Lin Hao. Kapag nasaktan mo siya, mag-ingat kang hindi ka mabigyan ng libing. Ganun ba? Kung bibitawan mo ako ngayon, pwede pa kitang patawarin. Sa ganitong sitwasyon, ang tigas pa rin ng mukha mo. Bai Qisheng, nabaliw ka na. Gusto kong ipaglamay ka kasama ng kuya ko. Bai Qisheng, hindi mo pwedeng patayin ako. Kapag pinatay mo ako, hindi ka na makakabalik sa Qiangsheng. Bai Juzang, ikaw, ang lahat ng ari-arian ng kuya mo. Inilabas ko na lahat, pakiusap, bigyan mo ako ng oras. Babalik ko lahat ng yan sa'yo. Huwag kang magpakasimple. Kapag nakita kong may kalokohan ka, hindi ka makakaligtas sa buhay mo. Sige. Gusto kong makita kung anong kapalit ng pagpatay sa anak ng ibang tao. Ikaw, makapagsakripisyo ng buhay na basura, nilakas loob mong saktan ng anak ko. Kuya, dapat kang maghiganti para sa pamangkin mo. Syempre kailangan pagbayarin ng hayop na yan, pero isang taga-bukid lang yan, hindi ko na kailangan. Ako pa ang mag-aaksaya ng oras. Gawin mo ang gusto mo. Pag nagka-problema, sagot ko. Sure. Narinig kong ang foster mom ni Bai Qisheng ay si Ma Hongyo. May nagpakilala sa akin ng Black Knight mo. Huwag kang mag-alala, siguradong matatanggal ang lason mo. Sigurado ka bang si Bai Qisheng nagpatay sa akin? Ako mismo nakakita. Baliw na, kahit kinakalaban pati ang mga tao ng Lin family. Pwedeng ipagamit ang mga tao ko sa'yo. Simula ngayon, magkasama na tayo sa isang bangka. Sige, pinatay ang anak ko. Ipapatikim ko rin sa kanya mawala ng nanay. Zai Qiang. Ma, pasensya ka na at nahuli ang balik ko. Paano mo nagawang ipaglibing ng puting buhok ang batang buhok? Uy, sino kayo? Tulong, tulong. Hindi ba dapat si Lin Feng ang kukuha sa nanay ko? Bakit wala siya dito? Hoy, alam mo ba ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay? Anong ibig mong sabihin? Pinatay mo ang anak ko, kaya papatayin ko ang nanay mo. Hindi ba patas yon? Anak mo? Hindi ko alam kung tungkol saan ka. Huwag mong pakialaman ang nanay ko. Kung hindi, wala ka ng buhay. Isang walang kwentang nagtitinda ng panes na isda. Naglalakas loob ka pang tumaol sa akin. Makinig ka. Pumunta ka agad sa Royal Cemetery at magmano sa anak ko. Kung hindi, papatayin ko ang nanay mo. Tandaan mo, dapat mag-isa ka lang. Lin Feng, ihanda ang secret group. Gusto kong magpataw ng massacre. Narinig ko, ikaw ang foster mom ni Bai Qisheng. Tignan mo naman ang inalagaan mo. Bakit hindi ibang bata ang inampun mo? Hanggang sa isang walang utang na loob na aso. Tignan mo, malapit ka ng mamatay. Hindi pa nagpapakita ang anak mo. Boss, dumating na si Bai Qisheng. Hoy, talagang matindi ang samahan ng mag-ina, ha? Xiao Sheng, bilisan mo, umalis ka. Huwag kang lumapit, papatayin ka nila. Ikaw si Lin Erchang. Pinapayuhan ko, bitawan mo na ang nanay ko. Baka pwede ko pang magpaluwag ng kalagayan ng Lin family. Ha.
Sino ka para magbanta sa akin? Ngayon, lumuhad ka, at magmano ka ng 100 beses sa anak ko. Kapag nabawasan ng isa, tutusukan ko ang babaeng to. Hindi ako ang pumatay sa anak mo, pero ininsulto niya ang kuya ko. Kaya nararapat lang na mamatay siya. Pigilan siya. Ha? Matindi din pala at may lakas itong matandang babae. Kahit matanda na, maganda pa rin ang aura. Ganito na lang, ibibigay mo ang nanay mo sa akin, para maglingkod sa anak ko. Baka mapag-isipan ko nang huwag kang patayin. Ikaw na matandang lalaki. Isang anak lang ang namatay, mura na yan sa'yo. Anong sinasabing mo? Hayop ka. Ngayon, gagamitin ko ang ulo mo para ialay sa anak ko. Ang inalagaan mong aso ay hindi nagtatanggol sa amo. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita bibigyan ng tsansa mabuhay. Ah. Wala yon. Hindi ko naalagaan ng maayos si kuya, hindi ko rin naprotektahan ka. Ang sugat na to, parang paghingi ko na rin ng tawad sa inyo. Ang sugat na yan, parang anako mo kay mama. Lahat ng ito, kasalanan ko. Kasalanan ko talaga lahat pag magkasama na kayo ni mama sa impyerno. Bakit ba, kahit iyak, wala kang oras, lumabas ka na? Hiyo Group, Hoy, kahit isang taga-bukid, kilala mo pa ang Heyo Group? alam mo ba kung anong kaso ang aabutin ng nag-utos ng sandatahang hiyo nang walang pahintulot? Lahat ng Heyo Group dito sa Beijing. Lahat, kay kuya nakatingin. Kahit ang pangulo ng Beijing mismo, kailangan pa rin igalang si kuya. Ha, ganun ba? Malapit ka nang mamatay, marami ka pa rin sinasabi. Mga tol, patayin nyo siya para sa akin. Si kuya may parangal para sa inyo, tigil. Nandito ang gobernador. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang manggulo. Hoy, gobernador, inaayos ko lang ang isang basurang nagbebenta ng jade. Hindi ko naman kailangan paabalahin kayo. Mas lalo kayong napaka-courteous. Bilang opisyal na sakop ng inyong nasasakupan, nagkukusa akong humingi ng tawad sa inyo, boss. Nagbibiro lang kayo. Paano siya naging boss nyo? Chen Ning Dao. Hindi kayang makakita ng dugo ng nanay ko. Ihatid niyo muna siya pauwi. Ikaw, mauna ka na umuwi. Tapusin ko lang to, susunod ako sa'yo. Xiao Sheng, ingat ka palagi ha. Huwag kang mag-alala. Linisin na ang grupo. Linisin na ang grupo. Linisin na ang grupo. Tara na. Boss, patawarin niyo po ako. Bulag po ang mata ko, pasensya na po. Nagkulang po ako sa tungkulin kaya kayo pati si old lady na damay. Nakikiusap po ako, boss, patawarin niyo na ako. Hindi ba ikaw ang nagsabing dapat kitang igalang? Hindi po ako ang dapat igalang. Hindi ko naman talaga alam ang pagkatao nyo. Kahit bigyan nyo pa ako ng 100 buhay, hindi ko magagawang bastyusan kayo. Boss, matagal nang nang-aapi ang Lin family gamit ang kanilang koneksyon. Kung utusan nyo ako, dadalhin ko ang troops at papatayin ko lahat ng Lin family ngayon din. Hindi pa, huwag muna putulin niyang alaga niya at ipadala kay Linda Chang. Gusto ko lang makita kung anong gagawin ng governor ng Hilagang Distrito. Boss, yung ipinagawa niyo kamusta na? Boss, Linda Chang, sa pakitang tao lang daw nagbitiw. Pero base sa investigasyon ko, hawak pa rin niya ang ilang kapangyarihan sa military. Ibig sabihin, hindi pa pala lubos na bumitaw si Linda Chang. Laging bantayan ang kilos ng Lin family. Kung may problema, agad ipaalam. Opo. Naimbestigahan na ba? Bakit ba ibinenta ni Chen Ting ang Xiangsheng Group? Boss, naaalala nyo pa ba? Nagpadala tayo ng paanyaya sa mga bagong kumpanya para imbitahan silang sumali sa bidding sa katapusan ng buwan. May ganun nga. Pero anong kinalaman nun kay Chen Ting? Sabi ng mga tao, yun lang daw may imbitasyon ang pwedeng sumali sa bidding natin. At kapag nanalo sa bidding, makikita raw mismo si Boss Zeng. Ibig mong sabihin kaya ibinenta ni Chen Ting ang Qiangshen ay para makakuha ng pera pangbili ng Hiyo Group. Paanyaya para sa bidding, yun ba yun? Boss, kailangan ba nating linawin yan? Sa bidding meeting, hindi kailangan ng paanyaya para sumali. Hindi na kailangan. Kung ganon, hayaan na lang natin si Chen Ting sa gusto niya. Ibig niyong sabihin, magpadala tayo ng maraming paanyaya para lumabas na totoo talaga ang balita. Kung gusto ni Chen Ting tumaya, pati kabuhayan niya, pabet natin. Naiintindihan ko, boss. Aayusin ko na po ito. Huwag kayong magpakita ng personal. Magpadala na lang ng tauhan natin para mag-abot ng paanyaya. Siguraduhin na matanggap rin ni Churan, okay ba? Opo.
Galing ako sa Heyo Group. May kailangan ako sa president nyo. Heyo Group, maghintay lang po kayo saglit. Tatawagan ko agad si president yun. Yung mga tao ng Hey and Group, bakit kaya hinahanap nila yung walang kwentang Mingchulan? Posible ba? Ito kaya ang paanyaya? Paano nakuha ni Xutsuran ang paanyayang iyan? Hindi pwede, ang paanyayang iyan dapat akin lang. Narinig kong hinahanap mo ako. Ikaw ba si Yun Churan? President yun. Ako si Yun Churan. President yun, sa ngalan ng Heyo Group, iniimbitahan ka naming sumali sa bidding sa susunod na linggo. Umaasa ang samahan na pagbigyan mo kami. Huwag kang mag-alala, siguradong pupunta ako. Itong paanyaya na ilang bilyon ang halaga. Parang wala lang, naabot ko agad. Yun Churan. Tingnan natin paano ka palalaban sa akin. Pasensya na late lang ako dumating. Yun May, anong ginagawa mo rito? Nasaan na ang tao ng Heyo Group? Hindi ba may kailangan sila sayo? Sira ulo ka na ba? Ano ka ba? Sino ka sa tingin mo? Ang mga tao ng Heyo Group, personal pang pupunta dito para imbitahan ka. Pero sabi ng receptionist kanina, Hay naku, tama na yan. Huwag ka nang umasa sa mga milagro. Mas maganda pa, tumabi ka na at hanapin mo ang tamang lalaki para sa sarili mo. Nandito ako para sabihin, mag-empek ka na at umalis. Ang posisyon ng president, akin na yan. narinig ko sa bidding ng Heyo Group ngayon. May tsansa raw makita mismo si boss ng Heyo Group. Tama ka dyan. Marami talagang nagsanla ng lahat ng ari-arian makakuha lang ng paanyaya. Ano pang hinihintay natin? Ihanda na natin lahat ng asset, ibenta o isanla, basta makakonect sa Heyo Group. Balang araw, kikita tayo ng sandamakmak. Hindi pwede, ma. Wala tayong ganoong pera. Mas mabuti pang magnegosyo tayo ng maayos. Uy, pinsan, pareho ka na ni kuya mong walang silbi. Parang wala ka ng pangarap, paano mo magagampanan maging president ng Yun Group? Tama siya. Kung wala tayong tapang at determinasyon, paano natin mapapalago ang Yun family? Lolo, pwede ba ganito na lang? Kung sino sa amin ang pinsan ko ang unang makakuha ng paanyaya, siya ang magiging president. Para sa akin, imposible yan. Hindi ba may ex-husband kang puro yabang? Ipabenta mo sa kanya yung S-Class office building niya. Pambili ng paanyaya. Malamang wala namang halaga yon, haha. Sige na, tama na, ganito na talaga. Magpalaban na kayo kung sino ang magiging president. Lolo, hindi mo na kailangang mag-alala. Ang paanyaya ng Heyo Group. Nakuha ko na. Ang imbitasyon mula sa Heyo Group. Nakuha ko na. Ha, totoo ba yan? Mir, totoo bang imbitasyon yan? Siyempre naman, Lolo, talagang legit. Hindi naman ako tulad ng ibang tao. Na puro pangako lang. Paano siya nagkaroon ng imbitasyon? Kahit si Su Gangzi naka-close mo, hindi kaya bilhin yan. San ka kumuha ng pera? Hindi kaya ginamit mo ang assets ng Yun pamilya? Hay, grabe ka naman. Imbitasyon lang naman yan. Parang kailangan pagastusan. Mga ganyang paglustay ng pera. Ikaw lang ang kayang gumawa, anak mo ang magaling dyan. Mir, magsabi ka nga ng totoo. Kanino ang imbitasyon na yan? Gamitin ang mukha ng iba, malaking kasalanan yan. Lahat tayo damay. Pa, ang weird mo. Ang imbitasyon na yan, personal na pinadala sa akin ng Heyo Group. Tingnan mo pa, may Yun na pangalan dito. Hoy, Lolo, tingnan mo. Talagang legit to, grabe. Ay, Lolo. Uy, exclusive imbitasyon pa to ha. Mukhang malaki talaga ang tingin ng Heyo Group sa Yun pamilya natin. Mir, ang galing mo. Ang galing. Haha, hindi tama. Dapat sa akin tong imbitasyon. Mir, anong drama mo? Pa, sinasabi ko ang totoo. Ang mga tao ng Heyo Group dumating sa kumpanya natin. Talagang ako ang hinanap nila. Yuan Churan, magdala ka naman ng ebidensya sa sinasabi mo. Huwag kang basta-basta magsalita na parang lasinggo. Kung wala kang ebidensya, huwag kang magwala rito na parang galit na aso.
Sir, parang naging makitid na ang ugali mo. Hindi mo ba matanggap na mas magaling ang anak ko, kaya ayaw mo tanggapin? Kuya, kailan naging ganyang kamalas ang anak mo? Churan. Si Mir pinsan mo yan, representante ng iyong pamilya. Hindi ko alam kung kailan ka naging walang modo. Bilasin mo, mag-sorry ka sa pinsan mo. Pa, wala akong kasalanan. Bakit ako magsusorry? Walang hiya ka. Si Mir binigyan ng imbitasyon ng Heyaw Group. Pinaghirapan niya yun. Ikaw, parang second hand na walang kwenta. Gusto mo pa bigyan ng pansin. Ma. Anak mo ko, ganyan ba dapat mong sabihin sa akin? Hay nako. Si Mir ang dapat tularan. Siya ang tunay na anak. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo matanggap na may maganda ang iba. Parang mas masahol ka pa sa askal, pa. Ni hindi mo man lang ako pinasalamatan. Kung hindi ka mag-sorry kay Mir ngayon, hindi ka na makakapasok sa iyong pamilya. Anong pinaggagawa nyo dyan? Buhay pa ako. Kitang-kita naman ang galing ni Mir. Ikaw lang ang napaupo bilang CEO. Talagang matalino ang lolo. Lolo, ako ang unang nakakuha ng imbitasyon. Kaya dapat sa akin ang isihiposisyon. Siyempre hindi lang yan. Sa bidding, ikaw ang CEO ng yun pamilya. Totoo ba? Oo naman. Haha. Talagang magpe-perform ako ng todo para maparangalan ang pamilya natin. Tita, paano naman ako? Sa pagkakaalala ko, para kay tito at tita, bibigyan kita ng assistant position. Assistant mo. Parang katulong na rin yan. Anong masama sa katulong? Baka si Mir ang future master. Pinapakatulong ka pa ni Madam. Dapat nagpapasalamat ka. Tita, mukhang ayaw naman ng pinsan kong tulungan ako. Kaya wag mong isisi sa akin kung hindi ko na pinapansin ang pagkakapamilya. Ayos na, late na. Hanggang dito na muna. Ha, ha ha ha. Oy, Mir, tita mo, parang tunay na anak ang turing sayo. Yung walang silbi, wala kang maaasahan dyan. Sa pamilya natin, ikaw lang ang maaasahan namin. Ay naku, tita. Magkakapamilya naman tayo eh. Tumulong kanino, tulong pa rin yun. Hay nako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na sana kailangan sumipsip sa batang malanding yun. Walang kwenta ka, pati CEO posisyon, hindi mo magawang panindigan. Parang wala kang silbi. Lin sir, sobrang nadismaya ako sa'yo. Simula ngayon, putol na ang relasyon natin bilang mag-ama. Bakit ka pa nakatayo dyan? Lumayas ka na. Sa totoo lang, wala na akong pamilya. Ganyang pamilya, mabuti pang wala. Huwag kang mag-alala, lahat ng naranasan mong sakit babalik din sa kanila ng doble. Sakay ka na. Nagkamali yata tayo. San ba tayo makakaupo sa ganitong mamahaling sasakyan? Hindi tayo nagkamali. Simula ngayon, ikaw na ang may-ari ng sasakyang to. Hindi ba dapat balikyutan tayo? Bakit nilagpas mo, at sa Villa area pa tayo? Umuwi tayo, babalik na tayo sa bahay. Pasok, madam. Tama na, pabiro ka na naman. Si Xiao yung naghihintay, umuwi na tayo. Hindi ko na pinapaglalaruan. Ito na ang bagong bahay natin simula ngayon. Nagkalagnat ka lang, kaya naguguluhan ka. Ito ang pinakamalaking Villa area. Ang Supreme Invitation ng Heyaw Group. Paano mo nakuha? Galing ito sa isang investor ng Tianxing Group. Sayang, wala na akong karapatang makibid. Sinong nagsabi na wala ka? Simula ngayon, ikaw na ang C ng Tianxing Group. Master, nalaman na ng tauhan natin. Si Lei ang pinatay ni Chenting. Pinalabas na ikaw ang may sala. Ang galaw ni matandang madam, si Chenting ang nagbigay ng impormasyon kay Minghao.
Eto pa, may listahan dito, ng lahat ng sumangkop sa ari-arian ni Qiang Sheng. Para pagkahasyan, kaya sila na lang ang makikinabang. Yang si Chenting, mali ang akala ko sa kanya noon. Nasaan na sila? Tamang-tama, ngayon magsisimula na ang business conference ni Chenting. Magkakasama sila, walang makalagpas. Maraming nakagusto sa akin. Tara, cheers tayo. Cheers! Cheers! Lahat kayo. Ang mana ni Bai Qicheng, regalo ko sa inyo. Kung maganda ang trabaho nyo kay Chen Madam. Pangako ko, basta ako kumita, sigurado, lahat kayo meron din. Ay naku, Xiaozang CEO, huwag na, walang problema. Talagang gusto naming magtrabaho para kay Chin ate. Kahit malaki-maliit ang kita, wala kaming reklamo. Ayos. Cheers! Kahit maubos ang kapital, walang reklamo. Si Bai Qish parang walang kahihiyan. Hayop ka, ang kapal mo pa na pumunta rito. Si Bai Qisheng, galit kay Lin Pamilya. Buhay ka pa rin. Grabe, parang makunat ang buhay mo. Salamat sa iyo. Buhay pa ako. Ngayon, nag-report na ako sa inspection office. Baka hindi ka na makauwi ng buhay ngayon. Ngayon, dito ako para magkaalaman. Si Xiao Sumo, pwede mo nang palabasin. Opo, boss. Kakausapin ko na. Si Bai Qisheng para sakin. Parang basura lang sa kanal. Mas masahol pa kaysa sa bulok na isda at hipon ng kuya mo. Ano bang karapatan mo makipagkwentahan sakin? Chen Madam, huwag mong sayangin ang oras mo sa walang silbing anak ng nanay. Panoorin mo paano ko siya titirahin. Uy, ikaw. Bake si Sheng, hindi ko akalain na magpapaupa ka ng tao para pumatay ng harap-harapan. Kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Ha, bitawan mo ako. Malandi ka, bitawan mo ako. Sino si Bai Qisheng? Kaiko, ayun siya. Hindi lang niya pinatay si Lin Yang, pati ang kapatid ko pinaslang niya sa harap ng lahat. May saksi at ebidensya kami. Boss, ibigay mo naman sa amin ang hustisya. Sa teritoryo ni Li Yaoshang, nagkalakas loob siyang pumatay sa harap ng ganito aming tao. Mga tao, hulihin siya. Tingnan natin kung sino ang mayabang. Saan ka galing bigla? Moldita, boss ako ng North Patrol. Dito sa Heishi, maliban sa gobernador, walang may guts na hamarang sa akin. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong pilitin na magpakitang gila sa harap ng lahat. Gusto mo yatang mauna kong palayain ka. Teka. Paano kung dumating si Heao Zhonxiu? Kaya pa bang harangin ka? Haha, ikaw lang nabala subes. Kaya mo bang ipatawag ang boss ng Black Gang? Ganoon kataas na tao sa mundo, kabaliwan. Mas maganda pa kung magpa-check up ka muna sa mental hospital. Hindi na kailangan tawagin dahil ako si Heao Zhonxiu. Ano? Haha, Bai Qisheng, hindi mo ba nakikita kung anong klase kang tao? Nagmamagaling na ikaw ang pinakamataas na Heao Zunju. Niloloko mo akong parang tanga. Ginagamit mo lang ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Kaiko, may problema. Ang potato ng Beijing, kasama ang Heao Army. Pinalibutan na nila tayo. Ano, Kaiko? Mukhang hindi mabuti ang mga dumating. Alis na tayo. Saan tayo pupunta? Hindi mo ba alam gaano katindi ang Heao Army? O baka ako ang hindi nakakaalam? Kaiko, bakit ka nagpanik? Hindi pa natin alam kung ano talaga ang pakay ng Heao Army. Feeling ko kaya lang sila dumating ay dahil pinaggap ng inutil na yan si Zunju. Nabastosan ang Heao Group. Kaya nilinis ang impostor. Tanga ka talaga, kung impostor lang. Bakit mismong gobernadora ng Beijing pumunta? Sagot mo sa akin, sabihin mo ng totoo. Ano ba talaga ang pagkatao ni Bai Qisheng? Ano wala siyang kwenta. Di marunong magbenta ng isda. Pusta ako, buhay ko ang kapalit. Talaga lang siyang mahirap. Ako ang Beijing gobernador, para magbigay galang sa kagalang-galang na Zunju. Para magbigay galang sa kagalang-galang na Zunju. Chenting, sabi ko na sa'yo, hindi ko ibibigay ang buhay mo. Tunay kang ang Heao Zunju? Sinabi ko na sa'yo dati, ayaw mo lang maniwala. Hindi, imposible. Ikaw lang ang nagbebenta ng bulok na isda, basurang tao. Paano magiging pinakamataas na Heao Zunju ka? Malandi ka. Sa ganitong sitwasyon, ang tigas pa rin ang mukha mo. Hindi ka marunong magpasalamat. Hindi ko inakala na ganyan ka. Lahat ng nangyari, ikaw ang dahilan. Papatayin kita. Kagalang-galang na Zun. Ang babaeng ito, lason at duwag. Ininsulto ka.
Pinagmalupitan at niloko ka pa. Naloko din kami, kaya napasama ka. Handa akong magbayad ng kasalanan. Papatahin ko ang malandi para makaiganti sa'yo. Sandali lang. Kung basta papatayin siya, parang ginaganahan pa siya. Ang pagkamatay niya, iba ang plano ko. At ikaw, Mga boss, wala akong ibang interes. Natakot lang ako. Baka madumihan ang kamay mo. ibibigay siya sa'yo para sa hustisya. Lin Feng ang nag-utos na dalhin si Chenting, pati lahat ng nag-abala sa ari-arian ni Kuya. Gusto kong malaman ng lahat, kung ano ang ibig sabihin ng utang ng dugo, dapat bayaran ng dugo. Kagalang-galang na Zunju, bakit mo kami dinala dito? Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ni Kiyang Boss. Sino ba ang nag-utos na galawin nyo ang hindi pwedeng galawin? Kagalang-galang na Zunju, ni Kasing, hindi namin ginalaw ang ari-arian ni Kiyang Boss. Ni ang fish pond niya, hindi namin ginalaw. Nagmamakaawa kami. Kagalang-galang na Zunju, patawarin nyo kami. Handa akong mag-alipin para sa inyo. Kuya, naibalik ko na sa akin ang fish stall mo. Lahat ng umagrabyado sa'yo, pinabayad ko na sila. Pwede ko kayong patawarin. Pero kung mapapatawad kayo, depende yan kay kuya. Kiyo Boss, sorry. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sorry, Kiyo Boss. Nagkamali ako, di na mauulit. Kiyang boss, sorry. Nabigla lang ako. Nagpadala sa tukso. Patawarin mo naman ako. Bai Jingsheng, hindi Zunju. Kagalang-galang na Zunju. Nagmamakaawa ako sa'yo. Lahat ng ari-arian ni Kiyang, kaya kong ibalik. Lahat ng kayamanan mo, kaya kong maibalik ng walang kulang, walang dagdag. Nagmamakaawa ako. Tingnan mo, sa naging samahan natin noon, bigyan mo ako ng daan para mabuhay. Bigyan ka ng daan para mabuhay. Ipaano si kuya ko? Binigyan mo ba siya ng daan para mabuhay? Nang kinuha mo si Xiaoyun at Churan, dinala mo sila sa Myanmar. Nagpakita ka ba ng awa? Nang nagplano ka ng assassination sa Lin family, nagpakita ka ba ng awa? Ako ang may kasalanan noon. Lahat ng nakaraan, kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad. Pero kahit papaano, ako pa rin ang hipag mo. Kung papatayin mo ako ng ganito, hindi ba mali kay kuya mo? Huwag mo nang idamay si kuya, hindi ka nararapat. Simula nang namatay si kuya, hindi ka nahipag ko. Noong araw, talagang bulag siya. Nagpakasal pa siya sa'yo, isa kang malupit at traitor na babae. Ha ha ha. Sa paningin ko, si Baiki Sheng ay isa lang namang nagbebenta ng bulok na isda at sirang hipon. Kung hindi lang dahil sobrang bait ko, imposible siyang makahanap ng asawa. Bulok na isda at sirang hipon, Chentai. Gusto ko ring ipatikim sa'yo ang lasa ng bulok na isda at sirang hipon na to. Anong ibig mong sabihin? Gaano nakatagal hindi napapakain ang mga buhaya sa pool? Ulitin po sa inyo, yung mga buwaya na yon gutom na ng ilang araw. Kahit buto, walang matitira. Ayos, sige gawin mo na. Baiki Sheng, hindi mo pwedeng gawin to sakin. Kuya ko, siya ang asawa mo. Kung gagawin mo to, hindi ito gusto ng kuya mo. Malaki na ang nagantihan, kuya. Pwede ka nang matahimik. Lolo, ang dami ng tao ngayon, dahan-dahan lang po kayo. Yun, Churan. Anong lakas ng loob mo para magpunta dito? Hindi na naman siguro kayo may pera kaya umaasa kayong makikikain lang dito, no? Tingnan mo rin naman ang sarili mo kung pwede kang pumasok dito. Sa tingin ko mas mabuti pa, maghintay na lang kayo sa labas. Pag nakalabas na kami at tapos na kaming mag-buffet, pwede ninyo akong pagpag ng buntot ninyo. Baka sakaling subuan ko pa kayo ng tira-tira kong ulam at sabaw. May paimbitasyon kami ngayon, Kinchuran, baka naman hindi mo pa alam itsura ng totoong paimbitasyon. Saan mo nakuha yung basurang yan? Pulubi ka pa rin naman talaga, pulubi. Ang aso, hindi mo talaga mapipigilang kumain ng tae. Ito ba ang pinili mo? Ang galing ng lalaki mo, ha? Pasok na tayo, ganito kasi ang buhay dito. Bawal mahuli. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, tara na. Relax ka lang, darating din yan mamaya. Bakit hindi po kayo dumaan sa VIP Supreme na daan, mga kagalang-galang na bisita? Kami po ang nagkamali.
Maaari po bang pakiusap na sumama po kayo sa akin dito? Grabe naman talaga itong event ng Heiau Group. Lahat ng bigatin sa Heishi, andito na. Oy, tingnan nyo. Yung mga karaniwang nakikita lang natin sa TV. Andito lahat ngayon. Sulit talaga yung punta natin dito ngayon. Ha ha ha. Oo nga naman. Alam mo ba, yung mga kaibigan ko, nang marinig nilang sasali ako sa event ng Heiau Group, grabe. Isa-isa silang nainggit at di mo na ma-explain. Tama na, hinaan mo na daldal mo. Huwag kang magpakawaw mali dito, baka mapahiya pa tayo. Tama si Papa. Hindi dapat balewalain ng iba ang pamilya nating yon. Pero hindi naman din kasalanan ni Kuya at Ate. Matagal na kasi silang na-expose sa mga promdi, kaya nagkaganoon. Hoy, ikaw ha. Kung hindi dahil sa kanya, yung mga kalandian ng anak ko sa kama, nasapawan pa ako. May ipinagmamalaki ka ba dyan? Nandoon ang mga boss. Yung mga nakaupo dyan, puro bigating negosyante na bihira natin makasalamuha. Dajiya, mamaya na ang simula ng event. Gumawa ka ng paraan na mapansin ka ng mga big boss, para makuha mo ang magandang first impression. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Magre-retouch lang ako saglit. Oy, may tao ba dyan? Paano nakapasok ang dalawang siraulong aso na to? Paalisin nyo nga yung mga yan dito. Walang modo, sa teritoryo pa ng Heiau Group, naglakas loob pa. Mir, umupo ka. Umupo ka na. Umupo ka. Hindi ito inuman ngayon. Umupo ka na. Mir, huwag mong kalimutan. Ang pinaka-mission mo ngayong araw, yung mga basura. Lilinisin din yan mamaya. Ano ba yan? Nababaliw na yata sila. Nagkapal ng mukha, umupo sa pinakaunahan. Pangahas talaga. Para silang walang pakialam sa kung anong suot mo, basta sumugod. Ano bang alam ng mga promdi? Basta huwag lang madamay ang pamilya naming yuan pag nadiskubre sila. Becky Shu. Ang kapal ng mukha mo, ha? Bakit hindi ka nalang nagtago gaya ng daga doon sa tabi-tabi? Magpakasaya na lang sana sa natitirang panahon mo. Bakit ka pa lumantad dito sa tapat ko? Nagpunta lang ako dito para sumali sa event. Wala naman akong dahilan para magtago. Tigas ng bibig mo, ha? Kahit saan ka magtago, kahit sa dulo ng mundo. Hinding-hindi ka makakatakas sa mga kamay ng pamilya namin, Lin. Sige, dahil nakatulong ka naman sa akin na makatipid. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na gobernador ng Northern Region ang tatay mo, di ba? Alam mo ba ibig sabihin ng kasabihang, kahit gutay-gutay na ang kamelyo, mas malaki pa rin siya sa kabayo? Anong antas ba ng pamilya naming Lin? At anong antas ka ba, Bai Qisheng? Isa ka lang patay na aso sa kalsada, hindi. Yung aso nga marunong lumugar. Pero ikaw, mas mababa ka pa sa aso. Wala kang alam sa disiplina. Mas masahol ka pa sa hayop. Dati hindi ko marinig boses ng aso. Ngayon lang talaga walang kupas. Ginoong Bai, alam mo ba kung anong araw ngayon? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Ganun ba? Baka mamaya, ikaw pala ang mawawala pagkatapos ng araw na to. Enjoyin mo na lang ang pagiging sunog, ha? Kasi, ilang saglit na lang, hindi ka natatagal. Pag nalagpasan mo pa to, sisiguraduhin kong mabubura ang lahat ng Bai. Sige, kita-kits na lang tayo kung sino ang mauuna. Shuran, magpapahinga lang ako saglit. Huwag kang lalayo. Babalik din ako agad. Okay. Aba, alam mo naman palang. Malapit ka nang mamatay, kaya pala parang aso kang tumatakbo palayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ganon si Qisheng. Hay nako. Para sa akin, isa lang siyang basurang pinaalis sa bahay. Ang alam lang niya, ipakita ang itsura niya. Ano namang mapapala mo sa pagsama sa kanya? Kayong dalawa, ngayon na naman ba, nagamit nyo na naman ang mga style niyang magnanakaw, para lang makapasok dito? Hoy, mas mabuti pa yata sumama ka na lang sa akin. Basta gawin mo lang akong masaya sa kama. Siguradong mapopromote ka pa bilang assistant dito. Ginoong Lin, magpakita naman kayo ng respeto. Event ito ng Heiau Group. Alam ko naman ayaw niyong palakihin ang issue dito. Salbaha ka talaga, ha? Ha ha ha, mukhang iba ka nga.
Sana sa kama, ganyan ka rin kalakas sumigaw. Mga bisita, pakipansin po, malapit nang magsimula ang bidding conference. Paki-prepare po ng project proposal ang mga representative ng bawat kumpanya. Ihanda po ang inyong dokumento at ipasa sa staff namin. Mamaya po, ang general manager ng group mismo ang mag-aanunsyo ng nanalo sa bid. Hoy, magkano ba ang presyo ng project nyo? Baka naman pwede magsabi ng konti. Hindi mo ba narinig? Ngayong bidding, parang formalidad lang daw to. Yung mananalo, matagal nang napili sa loob. Pumunta lang ako ngayon, wala nga akong dinalang proposal. Narinig ko kasi, itong bidding event, regalo daw ng boss para sa misis niya. Parang surprise. Ay, hindi mo pa alam. Yung boss natin dito, grabe magmahal sa asawa. Grabe, may asawa na pala si boss. Hoy. Narinig ko lang din yan mga ganitong bagay, ang mga ordinaryong tao tulad natin, hindi naman natin alam talaga ang detalye. Nako, hindi ko rin alam kung sino ang asawa ng boss, galing daw sa malaking pamilya. Nagkaroon ng boss na ganyang ka-special. Parang blessing na yan sa pamilya nila. May narinig din ako dito. Si boss, matagal nang may gusto sa isang babae na apelidong yun. Pero kung naging asawa ba o hindi, hindi ko na nasundan. Yun Mira ang apelido. Hindi ba ikaw yon? Oo nga. Ngayong araw, kami lang sa yun family ang may yun na apelido. So ikaw nga yun. Kaya pala, ipinadeliver pa sa iyo mismo ang invitation letter. Mukhang, type ka talaga ng boss. Swerte ng yun family. Grabe. Ang romantic ni boss. Hindi ko inaasahan. Ang bidding na pinag-uusapan ng buong lungsod. Ako pala ang dahilan ng event na to. Pasensya na, hindi ko agad nakilala si Mrs. Boss. Nagkamali ako kanina, sana patawarin niyo ako, Mrs. Boss. Okay lang, walang problema. Kaya pala ang lakas ng dating ni Mrs. Boss sa unang tingin ko. Swerte ko na nakadalo rito at nakilala si Boss. Nagpapasalamat din ako kay Mrs. Boss sa opportunity. Ay, nako. Hindi naman. Rat boss lang ang bida dito. Low-key lang, low-key lang. Hindi ka na tao ng yun group. Ano bang drama mo dito? Huwag mong isipin na sihi ka pa rin. Si Sheng ipinasa sa akin ang Strong Sheng, kumpanya ng kuya niya. Ako na ang head ng Strong Sheng Group. Strong Sheng Group, yung kumpanya na nagbebenta ng isda, Shell Corporation yun, diba? Hindi pa sarado yun? Ikaw lang ba talaga ang nagtatrabaho doon? Totoo, mag-isa ka lang. May gana ka pang sumali sa bidding. Ang tingin ko sa'yo, pareho kayo nung inutil mong asawa. Pareho kayong hindi alam ang limitasyon. Pareho rin kayong nakakatawa. Sasabihin ko na sa'yo. Matagal nang settled kung sino ang panalo sa bidding. Talo. Kung gusto mong mabuhay, lubayan mo ako bago pa ako maging ire-boss. Dahil pagbukas naging re-boss na ako. Kaya kitang tapusin parang langgam. Magandang araw, ako po si Lin Feng, General Manager ng Heiyao Group. Ako po ang mag-aanunsyo ng resulta ng bidding ngayon. Ang nanalo ngayon ay Mr. Yuan. Kasama ang Strong Sheng ni ate. Yun Churan, impossible. Paano naman naging interesado ang Heiyao Group sa isang gamit na tao? Ngayon lang talaga ako nakakita sa totoong buhay ng isang taong talagang napahiya. Ngayong pagkakataon parang nilaglag talaga ng yun family ang sarili nila. Halika, maupo ka na. Parang hindi pa sapat yung mga nanunood sa yun family na mapahiya. Gusto mo pa dagdagan? Huwag kang magmadali, maghintay ka pa konti. Baka may hindi lang naiintindihan dito. Si Yun Churan. Sa totoo lang, siya yung pinatapo ng yun family, parang asong walang silbi. Paano naman siya naging paborito ng prinsesa? Hintayin na lang natin kung paano siya palalayasin dito. Inaanyayahan si Yun Zhangkai na umakyat sa entablado para pumirma ng panghabang buhay na kasunduan ng kooperasyon sa kumpanya namin. Panghabang buhay na kooperasyon?
Hindi ako nagkakamali ng narinig, di ba? Yung sinasabi nilang Kiang Sheng. Eh hindi ba naman yon parang basura lang na kumpanya? Ngayon, dahil may suporta ng Heiyao Group, parang hindi na siya kailangang magsikap habang buhay. Nako, hindi lang habang buhay yan. Hindi ko rin alam kung anong swerte ang meron yung batang yun. Kasalanan mo yan, kasi ikaw ang unang nagputol ng relasyon mo sa kanya bilang ama at anak. Ayan tuloy, yung batang parang puno ng pera, pinalampas mo lang. Sige na, sige na. Pagkatapos ng lahat ng ito, lilapitan ko siya, hihingi ako ng tawad. Hindi ako naniniwalang matigas talaga ang puso ng batang yon. Oy, maupo na kayo. Maupo na, oy. Pwede ba yung napakataas na posisyon ng Zunzu Daren, ay siya lang? Bai Qisheng, inutil ka, bumaba ka dito ngayon. Yan ang upuan ni Zunzu Daren. Gusto mo bang mamatay? Si Churan namin, gusto rin mabuhay. Si Chuyon, hindi na sa inyo yun matagal na. Huwag niyo kalimutan kung paano niyo trinato siya sa mga nagdaang taon. Dadating na si Zunzu Daren dito mismo. Hindi nyo na kailangan magsalita. Tulad ng asong iyon, siguradong walang mapapala dito sa mundong ito. Ay nako, Linzong, wala siyang kwenta, parang siraulo, naglalakas loob lang na parang pulubi. Huwag mo sayangin ang magandang pagkakataon ng anak ko. Pero Daren, basura lang siyang gamit na tao. Hindi mo alam ilan na ang nakatulog kasama niya. Dapat talaga iparating mo kay Sun Xiang ang tungkol sa kanya. Huwag mo hayaang maloko siya ng taong iyon. Sige, hintayin na lang hanggang mamatay siya. Pagpupugay kay Zunzu Daren, at kay Zunzu Madam. Pagpupugay kay Zunzu Daren. At kay Zunzu Madam. Tayo ka na, sa totoo lang. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, bibigyan kita ng paliwanag na makakakontento sa'yo? Ano, kontento ka na ba? Paano naging ganito? Papa, Bai Qisheng, may tinatagong sikreto talaga. Hindi na talaga pwedeng hindi mag-higanti para kay Uncle. Paano naging ganito? Hindi ko inaasahan. Ako pala yung tunay na nagpapinahiya dito. Paano naging si Bai Qisheng yung Zunzu? Parang panaginip lang ito. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko talaga inakala na matagal ko ng minura at inakala na inutil. Yun pala ang napakataas na Zunzu. Tapos na. Pa, lubog na talaga ang Bai family natin. Hindi ko talaga inakala, buong buhay ko nagtrabaho para sa yun family. Walang napala, nasayang ang pundasyon ng daan-daang taon. Nakakalungkot at nakakaawa. Nakakatawa talaga. Oy, Direktor, May espesyal na damit ako para sa'yo. Magpalit ka muna. May regalo pa ako para sa'yo mamaya. Ngayon, panahon na para maghiganti. Gusto niyo bang ialay ang sarili sa langit? O gusto niyo ba na sumama sa libing ng kuya ko? Bai Qisheng. Ako ang biyenan mo. Ako ang tunay na nanay ni Churan. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Pamilya tayo. pamilya, ha? Hindi niyo ba ako pinalayas at tinanggal sa pamilya noon pa? Zunzu Daren. Zunzu Daren. Patawarin mo ang Yuan family namin. Nakikiusap ako sa'yo. Lahat ng ito gawa ni Mir, batang yon. Pagkatapos nito, sigurado na akong magpapakatino sa pagdisiplina sa kanya. Please, huwag mong damay ang buong Yuan family namin. pa, bakit mo ginagawa to? Ganito na nga, bakit ka pa makikiusap sa kanya? Walang hiya ka. Gusto mo ba sumama ang buong pamilya sa kamatayan mo? Lumuhad na at magpakumbaba, aminin ang kasalanan. Malamang Zunzu Daren, baka magpatawad pa sa atin. Si Sito Daren. Sito Daren. Mali ako, lahat ng ito ay kasalanan ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang Yun family namin. Tama na. Dahil kay Xiaoyun at Churan, hindi ko kayo papatayin. Pero walang kapatawaran ang kasalanan nyo. Ikaw ay maliligtas sa kamatayan, pero hindi sa parusa sa buhay. Lin Feng, kunin mo lahat ng ari-arian ng Yun family, gawin silang pulubi, at palayasin mula sa High City.
Totoo ngang kakaiba ang Hei Yaozun. Pero ibang tao, hindi mahulaan. Na minsan siya ay walang silbi, ni hindi mabenta ang bulok na isda't hipon. Kung talagang matapang ka, subukan mong pumatay. Hindi mo ba gustong makita yung asawa mo? Ano nang ibig mong sabihin? Ano kaya ang itsura ng dugo ng asawa mo? Zunzu, masama ang balita. Tinangay si Madam. Ano? Sa teritoryo ko, paano nangyaring may nangyaring pagdukot? Pagkatapos pumasok ni Madam sa fitting room, matagal na siyang hindi gumalaw. Nung nakita ko, nakasakay na sila sa sasakyan. Pasensya na, may kapabayaan ako. Zunzu, patawarin mo ako, dapat mamatay ako. Sino ang kumuha? May nakita ka ba? Parang tao natin mismo. Si Linda Kang. Zunzu, bakit ka nandito? Hindi ba pinabantayan mo sila sa akin? Sagot kay Zunzu, ang tauhan ni Linda Kang na tinago niya. Ngayong araw dahan-dahan niyang inilipat. Nakumpirma na namin ang lokasyon nila, at may tauhan na ring pumapalibot. Kaya nating iligtas si Madam. Alam mo pala noon pa na may tinatago ang tatay ko na kabayo. Bakit hindi mo agad sinabi? At ikaw pa mismo ang nagkubli nito? Si Linda Chang, may impluensya pa rin sa militar. Kung hindi siya traitor, hindi ko matanggap ang ganitong parusang kamatayan. Napakababa mo talagang tao. Salamat, Direktor. Tumigil ka. Kapag naglakad ka pa ng isang hakbang, mamamatay na siya. Bai Kishong. Tingnan mong mabuti. Familiar ba ang lugar na ito sa'yo? Pati pala ikaw, nanakit din sa kuya ko. Ang Heian Group, napunta lang sa kung sino. Wala kaming nahanap na kahit anong bakas mo. Kaya palagi kang hinahanap. Tama, nakuha ko na ang kapangyarihan ng Heiyao Army, ng Northern Army. Kapag nahanap kita, papatayin kita. Heiyao Group magiging akin na. Sa panahon na yon, ako na ang pinakaiginagalang na Heiyao Zunzu. Hahaha, ano nang pangalan mo? Nakakatawa, tanda mo na, pero napaka-inosente mo pa. Linda Kao, tumingin ka sa ilalim, puro tauhan ko. Kung magmamatigas ka pa, puro kamatayan lang ang kahihinatnan mo. Handa na ako. Anong ginawa mo sa anak ko? Masasabi ko lang, ang anak mo. Ilagan mo ang mga tauhan mo, paatrasin mo sila. Sa lahat ng tauhan, ang tatlong army, umatras. Hindi pwede. Hindi ako makaliligtas ngayong araw. Gusto kong masaksihan ang kamatayan mo. Ikaw ang bumaba dito. Bilis! Huwag. Ikaw. Alam mo ba kung bakit hindi ka magiging hiyaw? Dahil hindi mo naman talaga ako kayang patayin. Lahat ng mga nanakit kay kuya ko, natanggal ko na silang lahat. Ikaw na lang ang natitira. Grabe, tinakat mo ako sobra. Akala ko talaga kanina, tumalon ka na. Pasensya na, Churan. Sabi ko pa naman, poprotektahan kita ng maayos. Pero hindi ko natupad yung sinabi ko. Yung kasunduan mo ngayon. Hindi lang yun tungkol kina Heye at Qiangsheng. Kasunduan din natin yun. Tayo dalawa.
Handa ka bang makasama ako, at hindi na maghiwalay magpakailanman? Oo, handa ako.